pagpapala po at biyaya ng Panginoon ng kalakasan at mabuting kalusugan sa bawat isa. Ngayon po ay on-site service tayo or online service at isang biyaya po ng Panginoon na nagagamit natin ang mga technology upang patuloy pong mapakinggan at magkasama-sama po tayo sa pagtanggap ng nais ihatid ng Panginoon sa araw na to. At sabi nga po na tunghayan natin kung paano pong ang The City of the Lord Church ay naghandog ng kanila pong pangalawang sasakyan na hiningi po nila sa Panginoon at the same time ay nagbigay po ng pledge ang mga members upang patuloy na yung pong ipinapagawa ng Panginoon na mandato sa kanila bilang isang iglesia na pati pag-abot sa community at marketplace ay nagagawa po nila at sabi nga kung alam ng Panginoon na kailangan nila, ganun din po na even tayo kung sa bagong paglalagyan po sa atin ng Panginoon na lugar, isa na po yan sa amin pong isinasama sa panalangin at the same time ay yun pong tamang yung strategic planning kung paano po makakamtan at ang bawat isa po sa atin ay patuloy na gamitin ng Panginoon. Sabi nga po sa Luke 16:10-11, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if you have not been trustworthy in handling worldly riches or worldly wealth, who will trust you with true riches? At ano po yung katotohanan dito po sa parable na ito ng Panginoon? Unang-una, we must be trustworthy with small things or small amounts ng finances before we can be trusted with much. Pangalawa, we must be trustworthy in handling worldly wealth before we can be trusted with true riches. At pangatlo po, we must be trustworthy with someone else, property or possession before God gives us our own. So, yun po yung kasama po na makita po natin dahil sa umaga pong ito ay tutunghayan natin ang patungkol sa biblical stewardship, key to financial breakthrough. At ito po ay ibabahagi sa atin sa umagang ito ni Pastor Wilbert Butial at nawa po ay matanggap natin ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Sabi nga, concern ng Panginoon sa anumang pong pinagdaraanan natin dito sa lupa. At ibinigay na po niya ang mga prinsipyo na kailangan nating sundin upang patuloy na makamtan. Hindi lang po yung angkin tayo ng angkin ng mga pangako ng Panginoon, pero wala po yung responsibility na sundin ano yung requirement niya para tayo po ay patuloy na makamtan yung kanya pong nais na ibigay sa atin. So, i-encourage ko po kayo na after nyo mapakinggan ito bilang pamilya ay mag-sharing po kayo bago kayo manalangin, and at the same time, since ito po ay series, panoorin nyo po yung pangalawa, pangatlo na yung pong topic na ito about sa biblical stewardship within this week po para sa atin pong susunod na sa second Sunday po ay on-site tayo, ay mapagpatuloy po natin yung pong kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. At nawa po ay ihanda nyo po ang inyong puso't kaisipan at patuloy pong tanggapin ano ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa inyo at kung paano po ninyong makakamtan ang makawala kung meron mang poverty mentality, kung meron man pong greed or envy,
or yun pong hindi natin mabitawan kung ano yung bibitawan sa atin ng Panginoon. Kaya hindi rin niya mabitawan yung nais niyang makamtan natin. So isang biyaya po ng Panginoon at dalangin ko na maging bukas po at patuloy na i-open ng Panginoon ang scripture na ibabahagi po ng kanyang lingkod na walang iba kundi si Pastor Wilbert Butial, at nawa po ay patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon, hindi lang po ng spiritual na bagay, kundi maging yung pong material possession na nais po niyang makamtan natin sa pag-a-apply po natin ng biblical principles of stewardship. So, God bless you po at kayo po ay patuloy na tumanggap ng nais ng ipahayag ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Magandang umaga sa bawat isa. Tapos na eleksyon. Amen. And life goes on. Alright. And pinakamaganda ay patuloy na nakafocus tayo doon sa plano ng Diyos sa atin. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to harm you but to prosper you, to give you a hope and to give you a future. And hindi lang suggestion, but I am commanding you in the name of Jesus na nawa, paggising nyo pa lang, yan agad yung bukang bibig nyo. You can confess it by faith. You can just declare it na mangyayari ito sa buhay niyo. Maganda, mayroon kayong plano, ambisyon sa buhay, but hindi natin kayang tapatan, higitan yung plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, let this be our motivation. Paggising pa lang na umaga, Lord, you have a good plan for my life. And I want it, I embrace it. Guide me today how to walk according to your plans. Amen? Tayo magpapatuloy doon sa ating series study about biblical stewardship, key to financial breakthrough. This is now the third. Akala ko kaninang first session, kaya kong tapusin, pero nagkamali ako. Again, that's my problem. Kasi pag nagtuturo na, humahaba na yung mensahe. So, hindi ko sasabihin sa inyo at hindi ko ipapangako katulad kanina na matatapos ngayon. But I'm going to do my best to share with you what you need, no? So, biblical stewardship, key to financial breakthrough. Lahat naman po tayo, wala naman akong alam na tao na nagnasang maging mahirap sa mundo. Hello? It's just but normal na bawat tao ay magkaroon ng magandang plano, kapalaran sa buhay. And what I'm teaching you is the practical tips, no? Ayon sa kalooban ng Panginoon kung paano tayo makakarating doon. Okay, and God wants us to have financial breakthrough. Now, biblical stewardship, what does it mean? Biblical stewardship is what? The understanding and practice of managing everything. So, na ibig sabihin ng biblical stewardship. Sa Tagalog ng stewardship ay pangangasiwa. Okay? Andiyan ho ba kayo? Papaano natin pangangasiwaan yung pagtitiwala ng Diyos na ibinigay sa atin? Ano yung mga binigay sa atin? Yung time, gift, idea, strength, relationship, resources, and environment as belongs to God. So, biblical stewardship is what? The understanding and the practice. So kung gusto po nating matupad kung paano dapat pangasiwaan yung TGIS plus RRE, ano yung mga yan? Time, gift, idea, strength, relationship, resources, and environment. Galing ito sa Diyos, bigay sa atin ng Diyos. Anong kahalagahan ng ito? Ito yung daluyan kung paano yung mga pagpapalang pinansyal at material ay dumarating sa inyo. Okay? So ito yung alin? Daluyan. Ito yung avenue. Ito yung instrumento kung paanong yung material at financial na kailangan natin sa mundo ay dumalo. At sabi ng Panginoon, yung understanding and practice na pangasiwaan ito ay napakahalaga. This is called what?
biblical stewardship. Now, biblical stewardship involves faithfully using what God has entrusted to us. Ano uli yung entrusted to us? TGIS plus RRE. Ano yung T? Time. G. Give. I. Idea. S. Strength plus R. Relationship. Resources. And environment. So, biblical stewardship involves faithfully using what God has entrusted to us in a way that honors Him and serve its purpose. So, God has given all those avenues by which God will bless us in a way that honors Him, in a way that serves its purpose. Meaning, pag hindi natin ito nagamit to honor God, to serve its purpose, even if in your own way, maging masagana, matagumpay, at yumaman kayo. But if does not serve its purpose, if how you handle it does not honor God, magiging miserable pa rin tayo. Ang pagiging miserable ay hindi lang natin makikita sa mga taong laging nahirapan kapos. May mga tao na nasa kanila lahat ng material na bagay, but still, they live a miserable life. So, sa madaling salita, ang pinansyal at material na bagay ay maliit na bahagi lang dito. In fact, ang pinansyal o material na bagay ay resulta lang ng tamang paggamit at pangangasiwa ng TGIS plus RRE. Pag naging maganda ang pangangasiwa, paano natin masasabing maganda? It honors God and it serves its purpose. That is life abundantly. Sabi ng Bible, I come that you might have life and have it more abundantly. Sabi rito, and God is what? Able. Hindi natin kaya. Kulang ang ating kakayahan, but God is able. Able to what? Bless you abundantly. Now, when we say blessing, hindi lang ito limitado sa spiritual blessing. Okay? Ang tunay na blessing nagsusimula sa spiritual, pero ito ay dapat makita sa physical. Yung material at financial, bahagi po ito. God is able to bless you abundantly. Why? So that, what? In all things. Upang sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagkakataon o oras. Sino sa inyo, sa bawat panahon, sa bawat oras, alam nyo may pinagagawa ang Diyos sa iyo. Alam nyo na may magandang bagay tayong dapat gawin. Kaya lang hindi natin magawa kasi laging kulang sa means. Pero ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, mayroon tayong lahat ng bagay. That in all things, at all times, having all that you need. Again, the purpose is what? You will abound in every good work. Tayo ay managana sa paggawa ng mabuti. So that is the purpose. Now, kung ngayon hindi malinaw sa atin, bakit tayo humihingi ng bagay para masabi natin tayo ay masagana at matagumpay? Kung hindi malinaw sa atin ang layunin, kapatid, don't expect God to bless us. Because this is the ultimate purpose, so that you will abound in every good works. Malinaw? Alam nyo, kung hindi mag-manifest ito, lagi nating hugot sa buhay, kung mayroon lang ako, hindi ka magdadalawang salita. Kung may pera lang ako, dapat ganito. Kung may ganito lang ako. So, laging kung. Pero naniniwala ko, gusto ng Lord. Because that is His purpose. That we will what? Abound in every good work. Now, stewardship, again, is not just about money. Okay? It is not just about money. Sabi ko nga sa inyo, money is just the result of faithfully using TGIS plus RRE. The amount of money, material things God will give you depends on how we manage TGIS
plus RRE. Bakit napakahalaga ng TGIS plus RRE? Ano uli yun? Time, gift, idea, strength, plus relationship, resources, environment. Ito yung dinadaluyan ng pera. Ito yung dinadaluyan ng mga bagay na kakailangan na natin dito sa mundo, hindi lang para mabuhay, kundi magkaroon ng kakayahang gumawa ng maraming mabuting bagay. Malinaw? So, ang pera, maliit na portion lang. Resulta lang ng tamang pangangasiwa. And biblical stewardship is not just about money. It's a whole life commitment with purpose. Ito ay habang buhay na pagtatalaga ng ating sarili na tuparin yung layunin. So ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Bakit ka nandito? Ha? Bakit ka nilikha ng Diyos? Ha? What is the purpose? Balik ulit tayo sa Genesis 1:26, 27, 28. Ano sabi roon? Let us make man in our own image, in our own likeness, and let them have dominion. Ang ibig sabihin ng salitang dominion is what? To rule, to lead, to govern. Okay? Sa madaling salita, yung salitang dominion is, you are created by the Lord to have control over every situation, over every circumstances na dumating sa iyong buhay. Kasi kung wala kang control, mananaig yung alin? Worry. Mananaig yung pag-aalala na inaddress ng Panginoon sa Matthew chapter 6. Therefore, do not worry. Worry of what you will eat, what you will drink, what you will wear. So, ibig sabihin, pag sinabing living in dominion, you are the one in control how you live your life, na hindi ka ibabagsak ng kung ano yung pangangailangan mo araw-araw sa buhay. Now, maging practical tayo, maging makatotohanan tayo. Maski makadiyos ka, maski matagal ka ng sumasamba, maski nagbabasa ka ng Bible, pag alam mong wala kang isasaing mamayang tanghalian, nag-aalala ka ba? Nag-aalala ka hindi? Nag-aalala ka. Maski sinasabi mong ikaw ay elder ng church, worship leader ng church. Pag alam mong ikaw ay magbabayad ng kuryente bukas pero wala ka pang pambayad, nag-aalala ka? Nag-aalala tayo. So, maski tayo ay Kristiyano, may pananampalataya, but we can be easily affected by the things in life, what we will eat, what we will wear, what we will drink. Okay? Andiyan ho ba kayo? Jesus Christ came to teach us how to live in control, how to live above every circumstances in life. Okay? Kung magiging masunurin tayo sa prinsipyung itinuturo ng Panginoon, then, mangyayari po sa atin yung layunin, which is to have control, to live in dominion. So, it is such about money. It is a whole life commitment to living with purpose. Ano ang dahilan? Bakit gusto mong matagumpay? Anong layunin? Bakit gusto mong magkapera? Ano ang layunin? Bakit gusto mong maging impluensya? That is living with purpose. Responsibility. Okay? Now, to live a life with abundance. Sabi ng Bible, I come that you might have life and have it more abundantly. If God will give you what you need, okay? God is expecting us to what? Become responsible. Ang isang malaking problema kasi ng maraming tao, including Christian, pag miserable buhay, pag nangangailangan, malapit na malapit tayo sa Diyos. Andiyan ho ba kayo? Kaya lang, pag binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong umalwan ang buhay, gumaganda-ganda ang buhay, unti-unting nakakalimot sa Diyos. Yun ang malaking problema. Andiyan ho ba kayo? At ang dahilan kung bakit nakakalimot, why?
because we become responsible sa lahat ng bagay na binibigay sa atin ng Panginoon at nagiging ingrato tayo. Ano ibig sabihin ng ingrato, ungrateful? Nawala na yung kondisyon ng pusong mapagpasalamat. Hello? Andyan ho ba kayo? That is why, even if God wants us to be blessed in all aspect of our life, God who is sovereign knows kung ikaw ay mabubuhay ayon sa layunin ng Diyos. God in His sovereign knows, alam niya kung ikay mananatiling responsable sa lahat na ibibigay siya ng Panginoon, at God knows the condition of your heart. Magiging grateful ka ba sa Panginoon? Biblical stewardship is not about what? Money. It's a whole life commitment to living with purpose, responsibility, and gratitude. Kung itong tatlong ito, mga kapatid, ma-establish natin sa ating mga buhay, hallelujah. Pakisabi sa inyong katabi, napakasarap mabuhay. Hello? Anong klaseng buhay? Napakasarap mabuhay na pinagpapala pero nananatili ka sa Diyos. May mga tao kung kailan pinagpala, nagkaroon pa ng problema ang relasyon nilang mag-asawa. May mga tao kung kailan pinagpapala, nagkaroon pa ng bisyo. May mga tao kung kailan pa pinagpala, napalayo sa Diyos. Ang ganyang pagpapala ay hindi kalooban ng Diyos, hindi galing sa Diyos. Kasi ang galing sa Diyos na pagpapala ay habang pinagpapala ka, lalo kang nagiging malapit sa Diyos, lalo kang nagiging focus sa purpose mo, lagi kang nananatiling responsable, at lagi kang nananatiling grateful. What will cause the blessing to come in overflowing measure is our gratefulness. Malinaw? Anong Tagalog ng gratefulness? Mapagpasalamat. And let us develop it in our heart na kung tayo'y nagpapasalamat, hindi lang sa panahon ng pananagana. Okay? Ang gratefulness ay nade-develop lalong-lalo na maski sa panahong kinakapos ka. Pag kinakapos ka, sabihin mo, Panginoon, maraming salamat kasi hindi sa lahat ng panahon kapos ako. Andyan ho ba kayo? Maraming salamat, Diyos, sapagkat hindi sa lahat ng panahon kapos ako. Alam nyo, by nature, mas malakas ang tinig magpasalamat. Pag hallelujah, andyan yung blessing. But what if, na-delay o wala? Kaya pa ba? Yes. Okay, kaya pa. At doon talaga nade-develop yan. Now, since ang pinag-usapan natin dito ay money, bagamat stewardship is not only money is the only issue, kaya lang yung money ay dumarating when you properly handle yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, which are TGIS plus RRE. Okay, pag dumating yan, ano nangyayari? Okay, how money comes to you? Ang sabi ng Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. So, para yung pera ay dumating sa iyo, kinakailangang magtrabaho. The first assignment God gave to man in the Garden of Eden is work. Work. Hello? Hindi pinapalitan ng spiritual activity yung number one assignment ng tao. Hindi nire-replace ng prayer, ng fasting, okay, ng gawain yung trabaho. Number one, okay, avenue by which money will come is when you work. And what is work? Work, again, is the combination of what? Time, gift, ideas, strength, and relationship. When used properly, it will produce wealth. Kaya kayo nagtatrabaho 8 hours a day, bahagi po kinukonsider ng kumpanya para bigyan ka ng sweldo yung 8 hours of work. Pag nag-overtime kayo, yun ang isa sa mga consideration bakit may dagdag. Gift. Okay, pag nagtatrabaho ka, kung karpentero ka, okay, ang gift mo ay pagiging karpentero.
So, isa rin yun sa karagdagan. Bakit ikaw ay mas mataas ang sweldo mo kumpara sa mga ordinaryong manggagawa? Because you have an additional means para ikaw ay kumita ng malaki. Kung ikaw ay ordinaryong piyon, kumbaga sa construction, mas maliit ang sweldo mo. Kasi most of the time, ang basihan ay yung oras. Pero if you are using your gift like being an electrician or a carpenter, mas mataas yun. Why? Kasi isa sa consideration ng pagpasok ng sweldo mo is your gift. Mayroong mga maabilidad, may idea, basihan din ng promosyon. Okay? Yung lakas mo, kaya nga pagdating na ng 60, okay, optional retirement. Kasi kinukonsider ng pinagtatrabaho natin na habang tumatanda, yung productivity natin ay humihina. Pagdating ng 65, mandatory retirement. So habang malakas, magtrabaho. Kasi pag hindi ka nagtatrabaho sa panahon ng kalakasan, maghihirap ka. Hanggang dumating sa punto na ma-realize mo, huli na ang pagsisisi. Kasi matanda ka na. At maraming tao, no magsisi, huli na. Pakisabi sa katabi mo, hindi mangyayari sa akin yan. Okay? And then, relationship. Now, mayroon bang avenue ang relationship sa pagpapala? Yes. Maski na ikaw, sabihin na natin, dahil tayo nabubuhay sa sistema ng mundo, mas qualified ka, pinag-aralan ka, you already secure the requirement para mag-apply sa trabaho, tanggapin, pero hindi nyo ba napupuna, mayroong mga tao na maski hindi qualified, pero dahil mayroong kakilala sa loob. Okay? Nakakapasok. So, nakapasok sila ng trabaho because they're qualified, but because they have connection. They have relationship. So, yung relationship ay napakahalaga rin. Kaya kung may mga taong nakakatulong sa inyo, maging grateful, wag maging ingrato. Kasi pag naging ungrateful tayo sa mga taong nakakatulong sa atin, nababawasan yung mga relationship na pwedeng kailangan mo sa panahon ng pangangailangan mo, kaya lang naging ingrato ka, nawawala yon. Malinaw. So, if it's used properly, it will produce what? Wealth. Work should produce wealth. Kaya lang, makikita natin na, sabi ko nga, ang tao mas malapit sa Diyos pag naghihirap. Amen? Pag wala ang Diyos sa isang tao, habang pinananagana, hindi magtutuloy-tuloy. Kaya ang sabi ng Panginoon, but remember the Lord your God. You see, to live in abundance, to live in financial breakthrough and prosperity, has something to do with the state of your mind. Remember. Anong ginagamit nyo para alalahanin isang bagay? Paa, kamay, ilong, mata? Puso. Isip. Tama? But remember the Lord your God. Bakit? Sabi ko nga sa inyo kanina, by nature ang tao, mas nagiging malapit sa Diyos pag punong-puno ng problema. At pag punong-puno ng problema, nagiging mapanalanginin ka, madalas kang lumapit kay Lord, the tendency is for the Lord to answer. The problem when the Lord answer, and the Lord starts blessing you, babalik ulit tayo sa dati nating kalagayan. Ano yun? Nakakalimot. Kaya ang sabi ng Panginoon, remember the Lord your God. Huwag niyong hayaan na yung kaisipan at ang puso ay mabago ng pagpapala dahil wawarningan ko kayo, ang pagpapala, ang pera, ang material na bagay ay isang instrumento para mabago ang kondisyon ng puso. At ang layunin ng pagbabago is makalimutan natin na ang Diyos ang siyang naging dahilan. Ang sabi rito, bakit kinakailangang alalahanin ng Diyos? Because it is He
who gives you what? Ability. Maraming tao, ang kaisipan ay ganito. Para daw po sila pagpalain ang pagpapala galing sa labas. Most people are waiting for others to bless them. God said, I have given you ability. Ability. If you discover your ability, you use your time, your strength, your idea to enhance that ability will what? Produce wealth. Andiyan ba kayo? But remember, it is God who gives you the ability. So, if you want your life to live in abundance, remember God. Learn from God. Seek God. Learn His principle. And then use whatever ability that God has given you. That ability will help you produce wealth. Sabi ko nga, the ability to produce wealth, hindi yan nakukuha sa edad. Hindi yan nakukuha sa sitwasyon ng mundo. Isa ho sa pinakamagandang ilustrasyon, example na madalas kong banggitin sa aking pagtuturo, sa panahon ng pandemic, may isang kabataan na naging milyonaryo. Dahil lang sa kangkong. Crispy kangkong. Yung average people, ang tingin natin sa kangkong, panglagay lang sa sinigang, nilagang isda o karne. In fact, may mga lugar o bahay, sobra-sobra ang supply ng kangkong. At yung sobra, yan ay kinukuha para pangkain ng baboy. Pero nung panahon ng pandemic, may isang kabataang nagkaroon ng ideya. Subukan ko kayang magluto ng crispy kangkong. Well, to make the long story short, yung kabataang yun ay milyonaryo na ngayon. God has given you the ability to produce wealth. So, ang goal dapat ng bawat isa habang nakikinig kayo, anong abilidad binigay ng Diyos sa akin? Sino sa inyo rito, alam nyo wala kayong abilidad? Taas ang kamay. Taas ang kamay kung wala kayong abilidad. Mabuti na lang, walang nagtataas ang kamay. Sino sa inyo, alam nyo, mayroong kayong abilidad? Yung iba, ayaw pa rin magtaas. Yung iba, hindi pa sigurado. Hello? Discover that ability. Enhance that ability. Ang iba sa inyo, multiple ang ability. Kaya lang wala tayong focus. Hindi tayo seryoso. Remember the Lord your God, for it is He who gives you what? The ability to produce wealth. So to become rich and wealthy, hindi malayo sa inyo. Yung maabot nyo, yung pangarap nyo, hindi ito malayo sa inyo. Abot tanaw nyo, abot kamay nyo. Why? Kasi ang puhunan, nilagay na ng Diyos sa iyo. Okay, ulitin ko ulito. Baka hindi nyo narinig. Nung si Manny Pacquiao ay kabataan lang, ang tanging alam niya, marahil na abilidad, manuntok. Ang isang maganda, hindi niya ginamit yung husay niya sa panununtok sa basag ulo. Malinaw? Madalas siyang suntukin marahil nung bata pa siya, puno na saging. And then, may nakakita na, pwede maging boksingero. Fast forward tayo. Dumating po sa buhay ni Manny Pacquiao, pinakamalaking laban niya, yung laban niya kay Mayweather. Si Mayweather, ang bayad sa laban na yon, $180 million. Si Pacquiao, $120 million.
kung ang suntok ni Manny Pacquiao nung laban na yun ay 400. Para malaman natin ang kwentada kung magkano bawat suntok, 120 million divide 400 is 300,000. Bawat suntok ni Manny Pacquiao, $300,000. During that time, ang dollar 50 pesos. So 300,000 times 50 is equivalent to 15 million. Imagine, sa laban na yon, bawat suntok niya, 15 milyones. Bawat suntok. Parang hindi nyo naabot yun. So si Manny Pacquiao ay napakayamang politiko, hindi dahil nagnakaw. Mula sa hirap, anong ginamit niya? Pakisabi, abilidad. Abilidad. Alam nyo, wala kayong idea kung saan pwedeng dalhin ng Diyos kayo using your ability. Isa ho sa tinitingnan ko, madalas kong kasi mahilig ako magluto. Okay? Mahilig ako magluto. In fact, nung nagsisimula kami sa ministry, ang laging assignment ko hindi sa pulpito, stage, kusina. Okay? At isa ho sa madalas kong pandurin sa internet, si Ninong Ray. Sino nakikinig sa kanya? Okay? Dati nagluluto lang siya, pero nagpo-promote na rin siya ng mga produkto sa pagluluto. Di ba? Pressure cooker, yung mga produkto. Pati t-shirt. God is giving him a platform because he knows how to use his gift. Andyan ho ba kayo? Yung mga napapanood ko sa ating mga City News, tuloy-tuloy lang kayo. Maski hindi kayo ang naka-assign, mag-practice pa kayo. Hello? Who knows? Kasi ang Lord, pag panahon na at ikaw ang nakitang nagsashine, ikaw ang pipikapin, ikaw ang dadamputin ng Panginoon para ilagay ron. God is the one who gives us the ability to produce wealth. Why is it that God wants you to become rich and wealthy? To confirm His covenant which He swore to your ancestor, as it is today. Now, ano ibig sabihin yan? If you are in Christ, are you in Christ? If you are in Christ, then you are the seed of Abraham. Abraham is our ancestor. God made a vow. God made a covenant with Abraham. Abraham, leave your country, your people, your father's household, and go to the land I will show you. I will bless you. I will make your name great. I will bless those who bless you and will curse those who curses you. And in you all the nations of the earth will be blessed. Yun ang tipan, pangako ng Diyos kay Abraham na hindi lang nakalimita sa kanya. At ito ay dadaloy nagsimula sa kanya hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan. At ang sabi ng Bible, if you are in Christ, then you are what? The seed of Abraham, heir according to the promise. So God wants us to be rich and wealthy to confirm that covenant. Kaya nga pag ikaw ay nagsabing ako'y Kristiyano, and yet walang patotoo sa pagbabago ng buhay, pagbabago ng ugali, walang patotoo sa pag-alwan ng buhay, there is something wrong in that relationship. Hello? Magiging mayaman ka lang sa pangako. Pero ayaw kong maging mayaman sa pangako. Gusto ko maranasan yung ipinangako. Dahil ikaw mismo mabubisit ka kung puro pangako lang eh. Di ba may nangako sa'yo? Puro pangako lang. Nakakabuisit yun.
Hanggang dumating ang punto na hindi ka na maniwala sa Kanya. You read the Bible. Sunday after Sunday, nandito ka, nakakapakinig ka ng mensahe. At sa mensaheng madalas mong pakinggan, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to harm you, but to prosper you, to give you a hope and to give you a future. Ang ganda. Ang problema, malapit ka ng kuning ni Lord hanggang pangako lang. Pakisabi sa inyong katabi, hindi problema ni Lord yun eh. Kasi kung bubuksan nyo ang puso ng Panginoon, as He already revealed in the Scripture, He wants us to experience what He promised. Tulad nito. But remember the Lord your God, for it is He who gives you what? Ability to produce wealth. Because when you become wealthy, it confirms what? The covenant na pinangako nyo kay Abraham. Kung ikay na kay Kristo, isa ka sa ina po ni Abraham, tagapagmana ng pangakong yon. I-congratulate yung ang katabi mo. Maharlika ka pala. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi mo pa ako ganong kakilala. Now, where does the problem lies? Saan galing ang problema? Kung napagaganda ng plano ng Diyos. At mayroong mga tao na nakakaranas nito. Kaya lang, pagdating sa atin, parang mabigat, parang makunat. Saan yung problema? Alam mo kung saan ang problema? Pag ginamit kasi natin yung TGIS plus RRE, pumapasok na yung pera, ito ang kadalasang ginagawa natin sa pera. Okay? Number 1, when you work, you will receive your income. Pagdating ng income, unang binabawas expenses. Praise God, kung malaki yung income, mas maliit ang expenses, mayroon kang savings. Tama? But the reality for many people is this: income minus expenses. Dahil mas maliit ang income, mas malaki expenses, deficit. Kung tuwing sweldo mo, lagi kang deficit, it leads you to poverty. Yan ang kadalasang pamumuhay ng maraming tao, including Christians. Now, I'm going to show you the kind of stewardship that will cause financial breakthrough. Mga kabataan, makinig kayo, ha? Kasi ang laki pa ng chance ang binibigay ni Lord sa inyo para maituwid yung maling practice. Because whether you like it or not, kung hindi nyo pakikinggan to, mayroon na kayong minanang lifestyle mula sa magulang nyo. And whether you like it or not, yun ang susundin nyo. Okay? The question is, how biblical the pattern of life you're living? How biblical it is. Now, mapalad kayo kasi naririnig nyo na to because at your age, hindi ko narinig to eh. Okay? Kung mayroon man akong naranasan, it's because of experiment and trial and error. Kaya lang kung nabubuhay ka through experiment and trial and error, most of the time, you will suffer the trial of or error. Hindi nyo nakuha. Kung wala kang pattern na sinusundan sa buhay, ang paraan ng buhay mo, experiment or trial and error. So if you're living your life according to trial and error, experiment, you will suffer the errors, the trials, because of error. Mas malaki ang tsansang magkamali tayo. Kung gusto nyong huwag dumami yung trials because of error, I am now laying down to you the pattern. Okay? Pakisabi sa katabi, makinig tayo. Alright. This is the formula for what? Financial breakthrough. It's a formula stated
in biblical stewardship. W, which represent work, should produce I, income. Okay? Kaya sabi ni Pablo, huwag pakainin ang tamad. Kasi ang tamad hindi nagtatrabaho. Pakisabi sa katabi niyo, wala niyan dito. Tsakin mo lang, ha? So, work should produce income. When you receive your income, the next thing to do is to deduct what is for God. Ang ginagawa natin in the past is what? Income, expenses agad. That's wrong pattern. Sabi ko nga, maski na sobra-sobra income mo, ima-minus mo agad the expenses, darating ang araw, maubusan ka pa rin. Alam bakit? Mas mabilis tumaas ang bilihin. Mas mataas magmahal ang bilihin kaysa tumaas ang trabaho. So this is the wrong way to live. If you are going to deduct expenses from your income, it will surely lead you to deficit and poverty. Now I am teaching you how to correct it. When you work, you will produce an income. When you receive your income, deduct first what is for God. And that is your tithe and offering. Tinalakay ko yan noong nakaraan. So after deducting what is for God, again, another deduction. The deduction should be savings. The deduction is savings. We need to save. Why? Kasi sa mundo, lalo kung hindi pa tayo umaangat, hindi mawasang mangutang. Kung ikaw ay mangungutang, you need to intentionally pay your debt. But for you to intentionally pay your debt, you need to intentionally save. Savings is for the purpose of what? Debt payment. Kung wala ka namang utang, patuloy ka nagsisave, saving is for the purpose of investment. At least a certain percentage, let's say for example, you started by 2 to 5%. Tuwing sweldo mo, 2 to 5%, itabi mo muna. Pastor, maapektuhan yung pagkain namin. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Wala naman nasira ulo dahil nagutom ka. Okay? Mayroon ba kayong kilalang tao na nasira ulo, nag-50-50 dahil nagutom? Mayroon ako alam na ospital dahil sobra-sobra kinakain. Okay? Kaya na high blood, diabetic, sobra-sobra sa kinakain yun. Okay? So, after giving to God through tithes and offering, another deduction which is savings, okay? To pay your debt or to invest. After deducting savings, kung mayroong natira, doon ka mabubuhay. Expenses. Pero, even sa expenses, tiyakin mo kahit papaano, mayroon pa rin matitira. At yan ang pag-usapan natin. Okay? Now, kung ganyan ang klase ng pamumuhay, work equals income minus giving, minus savings, minus expenses, it will equal to what? Well, there's no other way to live in abundance. There is no other formula that you can follow if you want to have financial breakthrough. Now, tinalakay ko na yung work. Kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka dapat kumain. Malinaw? Dahil pag nagtrabaho ka, saka ka lang magkakaroon ng income. Tama? Pag nagka-income ka, learn to give. Tapos na ako dyan noong nakaraan. Tama ba? And then, after giving, be sure na bago ka gumastos para sarili mo, save. At least,
you allocated a certain percentage from your income after giving savings. Alright? Alam nyo, ang Bayanihan Savings dito sa church, kung hindi ako nagkakamali, more or less 22 years na. Okay? Kasi nung araw, napagtanto ko, imposibleng makaangat ang tao, makabayad ng pagkakautang kung hindi matututong mag-impok. Ang problema, ang alam na maraming tao sa pag-impok sa bangko lang. Ano pa? Bangko, paluwagan. Ang alam ko sa paluwagan, marami nagkakagulo. Tuwan-tuwa yung mga naunang sumahod. Maraming reklamo, kwento sa mga huli. Nagsimula ng maganda at may mga pag-asa. Tuwang-tuwa lagi ang nauna. Walang kasiguraduhan yung nasa huli. Kaya maraming nasisira dyan. So, paano tayo makakatulong sa mga miyembro, mga kapatiran na hindi kayang mag-open ng account sa bangko, mag-maintain, kasi ang maintaining balance sa bangko, 5,000 or 10,000. So, nilikha namin yung Bayanihan Savings na sino man sa inyo you want to be a member of Bayanihan Savings, okay, at least 15 pesos a week you save. At alam ko ho, na maski pinakamahirap na miyembro ng simbahan, kaya nyo mag-ipon ng 15 pesos a week. Na ito nangyari. Fast forward tayo. After 2-3 years, may hindi naging consistent. Pero nung, I think on third year, nababalitaan na nila, mayroon ng dividendong maganda sa consistent. Yung hindi napasama at nabalitaan ng mayroon ng mga 10%, kung ako nagkakamali, 17% dividend a year ang pinakamataas noon. Abay, mayroon mga gustong mag-invest. 100,000, 50,000. Sabi ko, hindi pwede yan. Kasi sisip-sipin nyo yung dividendo noong mga mahihirap na ipon. 15 pesos a week. Hindi pwede yan. Again, it's greed. It's a form of greed. Nung nagsisimula, dahil hindi pa kayo nakakasiguro, ayaw nyo mag-invest. Ngayong nakikita nyo na napapakinabangan niya, bigla kayong magbubuhos ng deposito. Sabi ko, kanila Aida, and I think mayroon tayo rito yung bagong mga pinuno, stick to the policy. Now, praise God. We have our own church banking system. Hindi naging mahirap sa atin na bumili ng bagong sasakyan kasi mayroong nahiraman tayo na ating babayaran. At yung tubo, imagine kung hiniram mo sa bangko yan, makikinabang ang bangko ng tubo. Samantalang ito, napakadali para sa church na magkaroon tayo ng panibagong sasakyan na pinakikinabangan nyo, tapos ang tubo pa niyan, pag binayaran through your pledges, sa bayanihan pa. Kaya lang, sino sa inyo rito ang hindi pa bahagi ng bayanihan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. If after 22 years, wala kayong nakitang magandang bagay sa bayanihan, I don't think mayroon kayong makitang magandang bagay from this message. Hindi naging perfecto ang bayanihan. Maraming ups and down. Pero ako ho, bilang pastor, hindi ako natakot na mag-invest sa bayanihan. Andiyan ho ba kayo? Kasi nakakatulong sa akin, nakakatulong sa simbahan. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, we need to become responsible. Malinaw? Oh, my goodness. Ang bilis ng oras talaga. So, what is the importance of savings? Sabay-sabay natin basahin to. Go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler. Yet, it store its provision in summer and gather its food at harvest. That is savings. It stores its provision. Sa panahon ng kasaganaan, sa panahon na mayroon silang
nakukuha, iniimbak nila ito. Yet it stores its provision in summer and gather its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? Sluggard, tamad. When will you get up from your sleep? Ang tamad, a little sleep. 5 minutes na lang. 5 minutes na lang po. Sabi na gising na. 5 minutes na lang po. May oras pa. Ginising after 5 minutes, 10 minutes na lang. Hanggang pa 5 minutes, kalahating oras na. Naku, late na ako. Pagagalitan na ako, absent na lang ako. If that's your lifestyle, what will happen to you? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. What will happen? Poverty will come on you like a thief. So, ang kahirapan ay hindi nangyayari overnight. Ang kahirapan ay nangyayari over time. Pag ang lifestyle natin ay lifestyle ng tamad, dapat nakagising ka na para magtrabaho, ang kahirapan ay darating na parang magnanakaw, scarcity, kakulangan. Darating like an armed man. Ano ang ginamit ng Diyos na halimbawa para sa mga anak niya? Langgam. Sino ang langgam? Ano ang langgam? Ang langgam ay walang commander. Walang pinuno. Walang pastor. Sino ang langgam? Walang commander. Walang overseer. Walang ruler. Walang pastor. But they know how to use their common sense. And their common sense dictates, dahil wala pang tagulan, pwede tayo lumabas. Pag may nakita tayong pagkain, ipunin natin. Dalhin natin sa ating mga lungga. Kasi pag basa na ang lupa dahil sa tagulan, hindi na natin kayang lumabas. Ang tindi ng common sense ng langgam, malungkot kasi mas matalino pa ang langgam sa ibang mananampalataya. Pakitanong katabi nyo, sino mas matalino sa inyo, langgam o ikaw? Pinapaliwanag ko lang sa inyo yung sinasabi ng Biblia. Ha? And let's be honest. Kung hindi ka nag-iipon, mas matalino pa sa iyo ang langgam. Yung mayayaman, hindi nawawala yung habit of savings. Alam nila kaya sila yumaman because they know how to save. Yung mga mahirap, most of the time walang savings. Kasi ginagamit nilang katwiran, paano ko mag-save? Mahirap ako eh. Now, I will tell you what to do, how to save, maski mahirap. Okay? Gusto nyo malaman? Okay. Now, we need to save to pay our debt. Kasi ang sabi ng Psalm 37 verse 21, the wicked borrow and do not repay. Now, ang Diyos ay walang pakialam kung Kristiyano ka, sinasabi mo anak ka ng Diyos. Pero kung ikaw ay mahilig mangutang at hindi ka nagbabayad, you are wicked. At itong talatang to, very striking, painful, pag tinatamaan tayo. That is why, now, hindi ko na patatasin ang kamay nyo, ha? If ever na mayroon kayong mga pagkakautang, kanino man, hindi kayo makabayad, so ang choice nyo, tumahimik na lang. I don't suggest, but I command you in the name of Jesus. Lapitan nyo, kausapin nyo this week yung taong pinagkakaitangan nyo. Humingi kayo ng sorry tawad. Sabihin nyo, sorry, napuprostrate ka, hindi ko nababayaran yung utang ko, pero bigyan mo pa ako ng pagkakataon. At kung maaari, maski paunti-unti, tanggapin mo ibibigay ko. Kasi maski na maliit lang, ang ibibigay mo, ito ay magpapakita. Intentionally, you want to pay your debt. Pero yung mga wicked, nagkakasalubong na kayo, dead ba? This is my realization. Akala ko,
ang mahiyain ay yung nangungutang. Darating ang araw, pag kayo nagpapautang, mas nakakahiyang maningil sa nagkakautang. Pero dahil hindi ka na nga naniningil, ano nangyayari? Mayroong relasyon. Mayroong relasyon na nasisira. Now, ano sabi ng Bible? You want to become a good steward? Hindi lang ikaw dapat mahusay na katiwala sa time, gift, idea, strength, dapat pati sa relationship. Kasi halimbawa, si Aida, sa panahon ng kanyang pangangailangan, natulungan ko. Dumating sa punto na hindi na siya nagbabayad sa akin. At nabuisit na rin ako kasi nahihiya na akong singilin siya. Ano ang mangyayari sa relationship namin? Hindi lang nasisira, nababawasan yung relationship. Na pwedeng lapitan niya sa panahon na mayroong legit siyang pangangailangan. Kasi maski na legit ang need mo, dahil mayroon na akong hindi magandang karanasan sa iyo, tatanggihan ko na. Yun ang ibig sabihin ng relationship. That is why, be grateful sa lahat ng mga taong nakakatulong sa inyo. Huwag maging ingrato. Kasi pag naging ingrato kayo, it breaks your relationship. Every relationship na be-breakdown, nababawasan kayo ng resources. Nababawasan kayo. So, sino nasisira? Kayo. Malinaw? The wicked borrow and do not repay. Bakit siya tinawag na wicked? He borrow, pero hindi nagbabayad. But the righteous give generously. So opposite yung righteous. Dahil abundant ka, because of your righteousness, seek first the kingdom of God and His righteousness. So what will be the reward of seeking the kingdom and living in righteousness? All these things will be added unto you. Now, when you have more than enough of your need, you absorb plus, you can give to others. You can lend to others. Mangyayari siya na sabi ng Panginoon, hindi ka magiging buntot, ikaw ay magiging ulo. Hindi ka mangungutang, ikaw ang magpapautang. Malinaw? Now, last scripture. So, ano yung practical tips para tayo ay makapag-ipon at makawala sa pagkakautang? Sabay-sabay po nating basahin. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. So bakit lumapit at humingi ng tulong kay Elisha? Sabi, your servant, my husband, is dead. So yung balo lumapit kasi namatay yung kanyang asawa. Sino yung kanyang asawa? Servant and revere the Lord. Actually, sa ibang translation, yung namatay na asawa ay propeta. Isang propetang may takot sa Diyos. Now, I want you to understand this. To be a servant of God and to feed the Lord is at a guarantee that you will live in abundance. Ulitin ko ganito na lang. Yung pagiging Kristiyano at pagkakaroon ng takot sa Diyos, hindi garantya na mabubuhay ka sa kasaganaan. Kasi pwedeng anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, may takot sa Diyos, pero hindi ginagawa yung prinsipyo. Ang paggawa, pagtupad sa prinsipyo, ang siyang mag-a-attract sa pagpapala. Pero kung sinasabi mong Kristiyano ka, hindi mo ina-apply yung mga prinsipyo, walang obligasyon ng Diyos para pagpalain tayo. Ito yung nangyari dito sa propeta na namatay. Pero nung mamatay, ang sabi ng Bible, sa halip na mana ng kayamanan, ang minana ng pamilya, utang. Noong unang panahon, pag namatay yung nangutang, sisingilin yung pamilya. At ito ang nangyari. But now, his creditor is coming to take my 2 boys as his slave. So, kunenta, nung pinagkautangan, kung ano ang pwedeng pambayad. Kasi nung araw, yung tao ay may halaga. Kaya nga uso yung slave noon slavery. Okay? So, wala kang pambayad. Okay, yung 2 mong anak, sapat na yan para pambayad.
Ano mangyayari sa dalawang anak? Alipin. Alright. Now, kung ikaw ang magulang, ikaw ang ina, kamamatay ng asawa mo, natira na lang 2 anak mo. Kukunin pa ng pinagkautangan mo ng asawa mo yung 2 anak mo. Anong magiging pakiramdam mo? Ha? Sabi rito, Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" Sabi niya, okay, malungkot ang nangyari sa buhay mo. Balo ka na, nawalan ka ng asawa, sa halip na mana ng kayamanan, mana ng utang ang ihinabot mo, at ngayon ay pambayad mga anak mo. Okay. Paano kita matutulungan? Sinabi ba na, please pray for me? Pastor, please organize a prayer meeting so that there will be financial breakthrough. Sinabi ba ni Elijah, ni Pastor Elijah, okay, para makawala ka dyan, kinakailangan maging faithful ka. Sunday after Sunday, umattend ka. Dapat ikay maging... Sinabi ba dyan? So, ano sabi niya? Tell me, what do you have in your house? Gusto kitang tulungan, pero ang tulong na pwede kong ibigay sa iyo ay kung ano ang mayroon ka. Ano isang malaking problema, pag nangutang ka at sinisingil ka, hindi mo makita na ang tugon ng Lord para makawala ka ay naroon pa rin sa iyo. Pag hindi mo nakita yan, mangungutang ka uli para ibayad sa dati mo utang. Tama? Tama. Mali. Hindi dapat ganun. Pero sa totoo, tama kayo. Yun ang kadalasang ginagawa nila. Okay? Mabuti nga, nandito kayo. Wala sila eh. Okay? Nakuha niyo ibig sabihin? Ano ibig sabihin yan? If God will help you to be delivered from poverty, ang gagamitin ng Panginoon ay kung ano yung natitira. Now, again, the problem is in the mindset. Ang sabi nito, how can I help you? Tell me. What do you have in your house? Now, tingnan nyo ha. Your servant has nothing there at all. Walang-wala na po kami. Sounds Pinoy, di ba? Tama? Kasi sweldo lang, wala na naman. Walang-wala po eh. She said, except a small jar of olive oil. Walang-wala na po, maliban sa konting langis. Now, this is the mindset of a poor. Yung kokonti, tingin natin, wala. Ulitin ko, yung kokonti, tingin natin, wala. At dahil wala tayo, hindi natin maibigay sa Panginoon yung kokonti para pagmulan ng himala. Mindset. Mindset. Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Ako'y naniniwala, as far as this congregation is concerned, hindi pwedeng mawalan kayo maski nakalubog kayo sa utang at kahirapan. Mayroon at mayroon kayo. Kinakailangan nyo na makita. Gusto nyo makita? Ha? Bow down your head and let's pray. Father, in Jesus' mighty name, hindi ko alam ang pinansyal na kondisyon ng iyong mga anak. Isang bagay, Panginoon, ng alam ko, you want all of us, every family represented here, every individual here, Lord God, to experience financial breakthrough. But Lord, I pray first of all, renew our mind. Because poverty takes place first in our mind. God, in Jesus' name, help them discover that the seed of their financial breakthrough is within them. Hindi pwedeng wala. Kasi mayroon at mayroon maski konti. Salamat sapagkat sandaling ito, binubuksan mo ang kanilang pangunawa at sa sandaling mabuksan sila, gagawin namin ang prinsipyong tinuturo nyo. Hallelujah. It is just a matter of time, I declare, they will experience miracle of financial breakthrough in Jesus' name. Amen. Now, tuloy tayo.
Your servant has nothing there at all, she said. Except a small jar of olive oil. Elisha said, okay, at least mayroon ka pa. Mayroon naman pala eh. Tapos sinabi mo, wala. Mayroon naman pala eh. Di bali ng konti. Ito ang gawin mo. Ang sabi, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't just ask for a few. Ang gawin mo, dahil ang natitira sa'yo konting langis, lahat ng kapitbahay mo, katukin mo. Tama? At tanungin mo, mayroon pa po ba kayo diyang mga botelya ng mantika, botelya ng ketchup? Mayroon po ba kayo mga bote na mga toyo? Huwag niyo na pong itapon, ako na lang po ang kukuha. Ano ang itinuturo ni Elijah? Ang sabi niya, magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Anong trabaho? Ano ba yung kaya mong trabahuhin ngayon? Since mayroon kang langis at yan ang gagamitin ng Diyos para pagpalain ka, kailangan mo ng sisidlan. Nasaan yung mga sisidlan? Lahat ng bahay. Mayroong mga basyo yan. Puntahan mo, isa-isa. Panginoon, nakakaya. Yun ang problema. Lalo na kung alam ng kapitbahay mo na pag mag-birthday ka, bongga ka. Lalo na tuwing lalabas ka sa bahay mo, ang ganda ng damit mo. Di ba? Tapos ngayon, kakatok ka. Manghihingi ka ng mga bote ng ketchup, mantika, toyo. Nakakaya. So pag nahiya ka, ano mangyayari? Titigil ka. Di ka magtatrabaho. Lalo na pag tinanong ka, ano? Saan mo gagawin yan? Saan mo kakailanganin yan? Ayaw na ayaw malaman nila na naghihirap ka. Hello? Ayan. Ito na yung real talk. Gusto nating makalaya at ang gusto natin, alam nating pagpapalaya, madalas, mabilis. Pray, pray, pray. O kaya mayroong kamag-anak mula sa abroad na dumating. Hallelujah! Ang problema, 1 in a million lang yan. Tsaka yung mga kamag-anak natin, hindi nagtrabaho sa abroad yan para bayaran ang utang mo. Dahil wala ka kamalay-malay, baka marami pa silang utang kaysa sa'yo. So huwag ka na makihati. Tama. Lakasan mo naman. Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't just ask for few. Huwag kang makontento. Kung 1/4 pa lang ng barangay, ang nakatok mo, 3/4 pa, huwag kang tumigil. Don't just ask for few. Samantalahin mo na ikaw pa lang ang kumakatok. Kasi pag meron ding ibang kumatok, mahatian ka pa. Iba sa inyo, tumatawa. Question. What if ipagawa ni Lord sa ito sa iyo? Gagawin mo? Taas ang kamay ng yes. Taas ang kamay. Ha, 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 ha. Hallelujah. Good. Great. Susubukan kayo ni Lord. Hindi, to be honest with you, mahirap ang proseso para makaalis mula sa matinding pagkakautang. Mahirap talaga. Yung kahiyan talagang naririyan. Kasama yan sa consequence. Nung mangutang ka, hindi ka nahiya. Nung sinisingil ka, iyang-hiya ka. And it's a lesson for us para hindi na tayo mabuhay sa pagkakautang. Alam niyo, bilang pastor, alam kong isa ito sa pinakamahirap na mensahe ng pastor. Kasi halos lahat nakaranas ng mangutang. Sa isang pastor, mas mahirap. Mas mahirap magturo nito kung alam niyo na may utang ako sa inyo. Walang puwersa, walang kapangyarihan. Hello? Habang nagtuturo ako, tapos may utang pala ako sa'yo. Salip na amen. Tumatalbog sa akin.
So how can I teach you how to be delivered from debt kung ako mismo may problemang ganun? Hindi ho ganun kadali, Ang iba, it takes years para mabayad. Pero, ngayon pa lang, kung nangungusap si Lord sa'yo, simulan nyo na. Kasi ang kalooban ni Lord, ikaw ang magpapautang, hindi ka mangungutang. Ang kalooban ni Lord, ikaw yung ulo, hindi ikaw ang buntot. Sabi rito, don't ask for just a few. Then go inside, shut the door behind you. And your son. Ibig sabihin, isama mo yung mga anak mo sa pagtatrabaho. Hindi pwedeng habang nagtitipid ka, habang nagtatrabaho ka, yung mga anak mo, panay naman ang hut-hut sa'yo. Ang hirap nun. Ipon na ipon ka para makawala sa utang. Itong mga anak mo, napaka-irresponsable. Nay, pahingi naman pan-load. Hindi ka naman siguro mamamatay kung wala kang load. Ang sabi, isama mo mga anak mo. Kausapin mo mga anak, mag-iipon tayo. Habang nag-iipon tayo, bawas muna yung mga luho. Kung sa isang buwan, nagja-Jollibee, McDonald's kayo, this time wala muna ng Jollibee, wala na muna McDonald's. Magbaon na lang muna kayo. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it on one side. She left him and shut the door behind her and her sons. Ginawa. Tinupad. They brought the jars to her and she kept pouring. So habang nagtatrabaho, tuloy-tuloy ang supply ng langis. Yun ang himala. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Hallelujah. Napuno lahat ng mga basyong pinanghingi. Hello. That's the miracle of obedience. Ang miracle of obedience ay mararanasan po natin kung wag muna tayong mahihiya. Hello? Kulang ka talaga sa budget. Mula rito, kung dito ka nakatira, tuwing tatrabaho ka, lalabas ka, nagtatricycle. Magkano ang tricycle ngayon? 12. So, ang gagawin mo lang, wag ka na muna mag-tricycle. Kung 12, 24, balikan. Tama? So, habang ikaw ay may utang at pinag-iipunan mo yon, 24 pesos a day sa pamasahe, nakatipid ka na. Naka-exercise ka pa. Ang gagawin mo lang, gigising ka na mas maaga. Nakuha niya, napakaraming practical na paraan. O, sabi rito, there is not a jar left. Pakisabi, makakaipon ka rin. Makakaipon ka rin. Pag nakaipon ka, ano sabi? Go, sell the oil, and pay your debts. So, pag kumikita ka na, ang unang priority, bayad, utang. Hindi pagkain. Hindi damit. Hindi load. Go, sell the oil, pay your debt. You know why? Because God doesn't want you to be wicked. The wicked borrows and does not pay. Go, sell the oil, pay your debt. You and your sons can live on what is left. Yung natira, doon mo kukunin yung expenses. Yung natira, doon mo kukunin ang expenses. Pastor, talagang maski maglakad lang ako, hindi pa rin kakasya. Ito, madalas kong sabihin, practical. Let's say, malaking pamilya kayo. Sa isang luto ninyo, 1 kilong bigas. So sa 3 luto, almusal, tanglapunan, 3 kilo. Bago nyo basain ang bigas, kumuha na kayo 1 cup. So sa isang araw, 3 cup. May get 1/4 kilo yan. Pagbalay mo, 1/4. Kung ang bigas ay 50, at bawat araw mayroon kang 1/4, tama ba? Sa isang buwan, 7 kilo ang matitipid mo. Kung 50 ang 1 kilo, 350, nakatipid ka isang buwan sa bigas pa lang. So nakatipid ka na sa tricycle,
nakatipid ka na sa bigas, wala pa'y ulam. So, pag walang-wala, siguro, galunggong. At this time, magdilis ka muna. Magdilis ka muna, o sapsap. Hindi ka naman siguro mapi-50-50 kung lumipat ka sa dilis mula sa galunggong. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. But this is very practical. Lalo na kung galing tayo sa hirap. Kami nung araw, ang madalas mong ulam namin, disabog. Asin. Meron ka lang mantika, ipunas mo doon sa bagong hangong sinaing, mantika, sabuga mo ng asin, hallelujah, busog ka na. Pag merong konti, pako, may diuno, may didos. Ano yung pakong diuno? Yung dilis na diuno. Kasing tigas ng pako, okay lang. Maski na magkasugat-sugat yung gilagid mo. At least mabusog ka para makapagtrabaho. So, hanggat maiksi ang kumot, magtiis na malutod ka. Dating ang araw, kakain ka rin ng lechon. Ang punto, don't expect miracle kung yung malilit na bagay na yan, hindi natin kayang gawin. Don't expect miracle kung sa maliliit na tips na yan, hindi natin kayang gawin. May hamon ako kanina sa first service, extend ko sa inyo. Siguro, Chris, Malu, Aida, yung mechanics kung papaano, pag-aralan nyo hanggang katapusan. Kasi pag nagawa nila, gusto nyo sumama sa hamon na to, magbibigay ako ng 5,000 sa mananalo kung kaya nyong mag-ipon. Of course, you need to apply. Isasala nila kasi ang mangyayari niyan, kung sobra-sobra naman, tapos mag-a-apply pa kayo, tiyak mananalo kayo. Okay? Ang gusto namin sumama sa hamon na ito, talagang may struggle financially. At ang tinuturo ko sa inyo, form the habit of savings. Ang ultimate result dito, I want you to be part of the bayanihan. Kasi maski turuan namin kayo ngayon, kung hindi ma-develop yung bayanihan, yung habit of saving, there will be no financial breakthrough. So, hopefully matapos nila Chris, nila Aida, nila Malu yung mechanics, no? At kung sa tingin nyo, sino ang pwedeng sumama rito, ito yung talagang laging kapos, may struggle kayo. And then, sabihin nyo kay Chris, Pastor, gusto kong sumama sa hamon na yan. 1 month, 30 days challenge of savings. Okay? 30 days challenge of savings. Now, ulitin ko ha. Yung 5,000 sa mananalo, hindi ko bibigay sa inyo para gasusin. Ibibigay ko sa inyo para may pang-deposito kayo sa bayanihan. Paano, Pastor, kung miyembro na kami ng bayanihan? Karagdagan yan. Bakit? Kasi nga, I want you to develop the habit of savings. Ang mga laging kapos kasi, magkaroon lang ng pagkakataong tumanggap ng konti. Nako, piyesta agad yan. Hallelujah. Piyesta agad yan. Tagal ko nang nagtitiis sa pagkakataong to. Meron na akong pambili ng isang litsyong manok. Huwag mo na litsyong manok. Okay? Medyo babaan nyo ba? Darating ang araw, magsasawa kayo sa lechon. Darating ang araw, kamumuhian nyo ang lechon. Kasi matututunan nyo na hindi healthy na laging masarap ang kinakain. Hello? Kung kayo pupunta sa bahay, lalo sa gabi, don't expect na masarap ang ulam nyo. Kasi kadalasan sa bahay, ang pagkain namin mag-asawa, kamote, saging na saba. Andyan ba kayo? The more God will bless you, the more God will bring you to a simple living. Simple food. Tayo lahat tayo tumayo.
Father, we thank you for the opportunity to preach and teach to your people how to be a good steward of the things that you have given us so that we'll be blessed. Thank you for the time, the gift, ideas, strength, relationship, resources, and environment. Kasi ito, Panginoon, ay ibinigay mo para maging daluyan ng pera na kinakailangan namin so that we'll have everything we need para mabuhay sa mundong ito. I pray, Father, sino man na narito na kung saan nagpipray, matagal lang struggle ang finances, I know that you are speaking to them in the area of stewardship. Because stewardship has nothing to do with money only. It has something to do with everything that you have given us so that money will come. Hindi pa po ako tapos, Panginoon, but I do believe that you are going, Lord God, to really empower all of us here to become a good steward of this. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, pagpalain ng bawat isa, in Jesus' name. Amen. God bless us all.